Israel, mga kapatid, tiniyak na papanagutin ang leader ng Iran, no? Military government offices ang susunod na target, mga tol. Matapos yan, napatamaan ng Iran, mga tol, ang ospital dito sa Israel, mga kapatid, no? Iba talaga ang target ng Iran, no? Civilian population, mga kapatid, ang kanilang mga pinupuntirya, unlike dito sa Israel na ang target is yung mga military facilities, yung mga gano'n, no? Dito, mga kapatid, bahala na kayo dyan, no? Ganun ang datingan, no? Kahit na sino pang tamaan dyan, wala na silang pakialam. Anyway, panoorin natin ito, video mula rito sa UNTV News. No, at mamaya panoorin din natin, mga kapatid, mula naman dito sa First Post. Ang sabi ng Prime Minister ng Israel, mga kapatid, yan sabi, Supreme Leader cannot continue to exist. Hindi na daw pwedeng manatili pang namamalagi sa mundong ibabaw. So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Kinundina ng Israeli government ang pambobomba ng Iran sa Soroka Medical Center Huwebes, June 19, oras sa Israel. So malamang sa malamang to, itong tumama rito, isa to sa mga nakalusot, no, sa kanilang Iron Dome. Sabi rito, General Hospital sa Beersheba, no, yan ang tinamaan ng Iranian missile. Di ba meron silang Iron Dome, mga tol? So ito isa sa mga nakalusot, no? At tumama nga dito sa ospital. Maraming sibilyan ang nasugatan at nagdulot ng malaking pinsala sa gusali ng pagamutan ang pagtama ng Iranian missile. Grabe, no, maraming sibilyan. Ayon kay Israel Health Minister Uriel Busso, isang uri ng war crime ang ginawang ito ng Iran dahil ang pag-target sa isang hospital ay malinaw na direktang nakatuon sa mga sibilyan. We are starting to receive condemnation from foreign ministries. Receive a very clear condemnations from foreign ministries all around the world condemning the attack on Soroka Hospital. And I expect any country to condemn this terrible war crime. Attacks and civilian population centers, not on military. Yun nga kasi, mga tol, napapansin natin, no? Katulad na lamang halimbawa nitong nangyari ngayon, mga tol. No? War crime daw kung tawagin ito dahil ang nakikita nila ay direktang ang target ng Iran o ng Iranian military is hindi military ng Israel. Ang talagang tinatarget nila, mga tol, is yung civilian population, which is wala namang dapat kinalaman at dapat ay hindi nadadamay sa mga ganitong labanan. Well, hindi kasi natin alam, mga tol, kung ano ang kanilang nasa isip, kung ano ang kanilang goal o kung ano ang kanilang hangarin. Siguro ang gusto talaga nila, mga tol, ubusin na yan. Pare-pareho naman kayong mga Hudyo, 'di ba, mga Jews? Pare-pareho naman kayo diyan. Yun na siguro, mga tol, ang nasa isip ng Iranian military. At pag tumatarget sila rito sa Israel, yun talaga yung pinupunterya nila. Nasasalag naman yan ng kanilang air defense system. Pero sa mga nakakalusot nga, eto, di ba, sa maraming pagkakataon na nakikita natin tumatama rin sa mga buildings. Attacks and civilian population, not on military. On civilian population. It is a war crime that everyone wants to condemn. Ayon sa Health Minister, 71 ang nabiktima ng missile strike sa Soroka Medical Center. Isa sa main hospitals sa bansa na matatagpuan sa Beersheba, Israel. Samantala, pinakita naman ni IDF spokesperson Brigadier General Effie Defrin ang naiwang pinsala sa pagamutan. I'm here at the Soroka Hospital in Beersheba, at a site where a ballistic missile launched this morning from Iran hit directly this hospital. This is exactly the face of this regime. It's a terror regime. We are targeting military targets. And they are terror regime. Ang tawag din naman sa kanila, mga tol, terror Zionist, no? Pareho silang nagtatawagan ng terror. Targeting civilians. They are aiming to kill as many civilians as they can. Grabe. Ayon sa opisyal, they are aiming to kill many civilians as they can. Grabe.
pag-ataking ito ng Iran ay patunay lang na hindi ito dapat magkaroon ng armas nuklear. Bunsod ng pangyayari, naglunsad ang So ngayon, etong ginagawa ng Iran na pag-atake nga rito sa ospital ay ginagamit din naman ngayon ng Israel para ipakita sa buong mundo na ito yung sinasabi namin. Kaya hindi sila nararapat magkaroon ng armas nuklear. Kasi gamit pa nga lang yung mga ballistic missile nila, wala silang pakialam sa civilian population, tinatarget nila. Ano pa kaya kung may nuclear sila? Baka talagang lipulin nila lahat ng mga civilian, di ba? Kumbaga, ito yung gustong ipakita ngayon ng Israel sa buong mundo. Israel ng mas maigting ito ng Iran ay patunay lang na hindi ito dapat magkaroon ng armas nuklear. Bunsod ng pangyayari, naglunsad ang Israel ng mas maigting pang pag-atake sa mga military installations at kasama na rin sa government offices ng Iran. Tiniyak naman ng IDF na gagawin nito ang lahat upang papanagutin ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, lalo na sa mga inosenteng nadamay sa mga pag-atake nito. This is exactly why we launched this operation. We cannot allow Iran obtain nuclear weapons. We cannot allow Iran obtain ballistic missiles. It's an existential threat for Israel. It's an imminent threat for Israel. We will do whatever we can in order to dismantle this threat. Bradley So yun talaga yung tinatarget nila, no? At hindi daw nila talaga pwedeng pabayaan o hayaan na magkaroon ng nuclear weapon itong Iran dahil nga sa mga ganitong pangyayari. Mas nalalagay sa hindi magandang sitwasyon o alanganin na sitwasyon ng ang Israel kapag hinayaan nila ang Iran na magkaroon ng mga ganitong klaseng sandata, mga tol. So ngayon, ito ituloy natin mula rito sa first post, mga kapatid, no? The country's supreme leader. That report suggests that Trump vetoed the plan. He himself also issued a threat to Khamenei. So right now... So ngayon, eto sinasabi rito ng reporter, mga tol, yung sinabi ni Prime Minister ng Israel na si Netanyahu na ang kanilang nakikitang tanging paraan para matapos ang conflict na to ay ang katapusan ng Supreme Leader. Ito daw ay vinito o parang pinigil ni Trump, no? At si Trump mismo, ito ang sinabi sa kanyang post, no? Sabi rito, we know exactly where the so-called Supreme Leader is hiding. Alam niya na kung saan nagtatago. Alam daw ng US. He is an easy target but is safe there. Sabing ganon, mga tol. Ibig sabihin, ayaw ni Trump, mga tol, na mangyari yung gustong mangyari ni Netanyahu na tapusin na itong Supreme Leader. Sabi rito, we are not going to take him out or kill, di ba? At least not for now, but we don't want missiles shot at civilians or American soldiers. Our patient is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. Sabing ganon ni Trump. So, kumbaga parang pinipigil pa ni Trump yung kagustuhan ng Israel, mga tol, na para matapos na itong labanang to, dapat ma-eliminate na itong supreme leader ng Iran. Parang ayaw pang mangyari ngayon yan ni Trump. There is a lot of speculation. Israel's defense minister now says Khamenei can no longer be allowed to exist. Katz says eliminating Khamenei is one of the country's war goals. One of the country's war goals. We set the goals of the war to be removing nuclear and destruction and missile threats. And in them, the IDF was instructed and knows that in order to achieve them within the overall targets, this man should not continue to exist. So yun ang sinabi, no? Ang operation daw nila na ginawa is para to dismantle o sirain, mga tol, etong mga armas ng Iran. Yun yung muna yung goal nila. Pero ngayon, mga tol, isa daw sa kanilang ultimate goal, etong tinatawag nga nilang supreme leader ng Iran, hindi na daw dapat magpatuloy pang mamumuhay to rito sa mundo. Kumbaga, talagang gusto na nilang tapusin. Yesterday, the Russian president was asked about this, about a regime change in Iran. Moscow and Tehran are close partners. So this is what the Russian president had to say. Ayan na, nagsalita pa pati si Putin. What would be your reaction if Israel tries to kill Iranian supreme leader with or without U.S. help? With your permission, I hope this will be the most correct answer to your question. I do not wish even to discuss such a possibility. Ayaw niyang pag-usapan kahit yung posibilidad, no?
Sabi rito, Iran will have no choice but to retaliate if US engages, Iranian official says. Sabi ng Iranian official, walang choice ang Iran kundi gumante kung sakasakaling manghihimasok o makikialam ang Amerika. Iran will retaliate against the United States if Washington joins Israel in attacking Tehran and the country's nuclear program. Iran's deputy foreign. Meanwhile, Iran is sending its own warning to Washington. Don't even think about getting involved. Don't even think about getting involved, no? Wag mong balakin o wag mong tangkain na makisali rito. And in Tehran's view, the US is already too close for comfort. Mm-hmm. It is stationed in bases across West Asia. Around 40,000 to 50,000 troops are in the region. Mm-hmm. The US Embassy in Doha is now on high alert. Access to Qatar's Al Udeid Air Base has been restricted. So the message is very clear. Things could get messy very fast. Things could get messy very fast. Started as targeted strikes now looks like a war without rules. Mm-hmm. Each side is pushing a little further, testing red lines. And as the missiles keep flying, the question is, will the US join the fight? Mm-hmm. The answers may be days or just a missile away. Yun nga lang, di ba? Ang tanong, ang Amerika nga ba ay sasali? Kasi tingnan niyo naman si Trump, di ba? Parang urong-sulong pa si Trump dyan eh. Hindi natin malaman mga tol. Pero ang sinasabi lang ni Trump, no, ang pinakababala ni Trump dito sa Iran is wag lang daw aatake ang Iran kahit isa, no, sa kanyang mga sundalo ay wag aatakihin ng Iran. Dahil talagang sasabak sila mga tol. Di natin alam kung ilang araw mula ngayon bigla na lang sumali ang US o sila ay magbibigay lamang ng mga ganitong klaseng babala, no? Di natin alam mga kapatid, pero talagang mukhang tumitindi lalo ang labanan dito sa pagitan ng Iran at saka ng Israel. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.